Kaya mga minamahal, tayo tuloy-tuloy na po mga minamahal. At tayo po dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain, ang pakikinig po ng salita ng Diyos. Tayo po tumayo lahat mga minamahal. Tuwin ang ating pinakamamahal noon. Dadalhin po ng ating beloved ordinary preacher, Fred Diasis. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, beloved brother Ferdy Alvaro. Tayo po'y manalangin, hinamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Jesus, sa iyong matamis at banal presensya, yung pinadama sabat sa amin. Salamat, mahal na Jesus, paglangis niyo po sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir, sa lahat, sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, hindi lang isahan. Salamat sa mga matapot mong anak sa pagbibigay. Salamat po sa mga tatapat mong mga pinili, mahal na Panginoon. Hallelujah. As pag-aaral salita, ikaw magpala, sa ganakin lang akong magawa. Umasa lang ako sa inyo. So, nang dalangin, mahal na Pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Dahil sinasaway lahat, gawa ng kaaway. I bind the yoke of Satan in the name of Jesus. Kasal, in the midst right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Una sa lahat, nais ko po muna magbigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagsamba sa ating pinakamamahal, Pinisus, our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. I'd like also to give double honor and respect to our beloved evangelist, Will Distad Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Linas Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin lahat ng ating mga beloved co-preachers, mga elders, prayer warriors, beloved co-workers, mga instrumentalists, mga awit, at sa inyong lahat, ating minamahal, mga kapatid sa ating mahal na Panginoon. Purihan mahal na Panginoon. Kindly pakibasa. The book of Mark, chapter 10, verse 46 up to Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 10, ang talatay 46 hanggang 52. Ito po ang mababasa. At nagsidating sila sa Jericho. At habang nililisan niya ang Jericho, nakasama ng kanyang mga alagad at ng lubhang maraming mga tao, ang anak ni Timeo, si Bartimeo, na isang pulubing bulag, ay nakaupo sa tabi ng daan. At nang marinig niya na yaoy si Jesus na Nazareno, siya ay nagpasimulang nagsisigaw at nagsabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At siya ay pinagbikaan ng marami upang siya ay tumahimik. Datapwat siya ay lalong sumisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, laksan mo ang iyong loob, ikaw ay magtindig at tinatawag kaniya. At siya, pagkatapon ng kanyang balabal, ay nagbadaling tumindig at lumapit kay Jesus. At sumagot sa kanya si Jesus at sinabi, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi ng lalaking bulag, Rabuni, natanggapin ang aking paningin. At sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka ng iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At pagdakay tinanggap niya ang kanyang paningin at siya ay sumunod sa kanya sa daan. Amen. Hallelujah. Inamahal, napakahalaga nito. Isang bulag. So, nakita natin dito si Bartimeos na laging nagmamakaawa sa mga tao. Yan ang buhay ng isang bulag na mahal. Lagi siyang nanghingi ng habag sa mga kapwa-tao niya dahil wala siyang kakayahan na mahal. Wala siyang kakayahan para buhayin ang kanyang sarili. Wala siyang kakayahan maghanap buhay dahil nga siya ay bulag. Ngunit nung marinig niya
dumadaan ang ating mahal na Panginoon Hesus, siya po'y simigaw. Ikaw na anak ni David, maawa ka sa akin. Thou son of David, have mercy on me. So saan niya galing yung sinabi niyang, saan niya narinig yung sinabi niya, ikaw na anak ni David? Samantala siya ay bulag, ginamahal, hindi siya makapagbasa. Saan galing yung narinig niya na ikaw na anak ni David? So marahil yan ay pinahayag sa kanya ng mahal na Panginoon, ipinarinig sa kanya. Dahil ang ating Kristo bilang tao, siya po ay galing He came from the lineage of David. Sa angka ni David siya galing bilang tao. Na mahal. Habang siya'y sumisigaw na malakas, pinipigilan siya ng iba na siya'y tumahimik. Pero sabi naman sulatan, lalo siyang sumigaw na malakas. Amen? Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Ganyan talaga, pag lumalapit ka, kahit yan sa mga nakikinig sa webcast, pag lumalapit ka sa mahal na Panginoon, maraming pipigil sa'yo. Maraming gagamitin ng kaaway to hinder you from coming to the Lord. Dahil walang pag-asa ang maraming tao, minamahal. At isa lang yung nangako ng tunay na pag-asa, walang iba ang ating mahal na Panginoon Hesus. Amen? Ngunit hindi po masaya ang kaaway pag lumalapit ka. Gagamit siya ng maraming kaparaanan para hindi ka makalapit. Pero si Bartimeus, sinamahal, ay hindi po nagpapigil. Lalo sang sumigaw na malakas, ikaw na anak ni David, maawa ka sa akin. At anong sabi sa verse 49? And Jesus stood still and commanded him to be called. Tumigil natin man na Panginoon. Kasi naglalakad kasi siya eh. Tumigil siya. Gaano man kabisi at hindi po nabibisi ang Panginoon. Gaano man kadami ng mga ina-address na Panginoon sapagkat lahat ng tao ay alam niya ang pangailangan. Ngunit kung mayroong sumisigaw na may panampalataya, naririnig yan ng Diyos. Amen? Naririnig. Di ba yung babae doon na inagasan ng 12 years, na ako nagkakamali, diyan sa Biblia. 12 years inaagasan. So, lahat ng kanyang kabuhayan, sabi ng banal na kasulatan, ay naubos na. Ngunit hindi siya nakatanggap ng relief o healing, kagalingan. Wala siya natanggap. Lalong lumala yung kanyang sakit. 12 years. Narinig niya, ang ating mahal na Panginoon Hesus ay dumaraan. Kayo mo nakikinig dyan sa webcast, hindi nyo man nakikita, pero ang mahal na Panginoon Hesus, dumaraan dyan. Nandyan lang sa gilid-gilid. May problema ka. Pag sumampalataya ka, minamahal, may kalutasan dyan sa ating mahal na Panginoon. Anong sabi ng babae? Hindi mo sa dumaan sa harap, sa likod po siya. Sa likod lang siya pumunta, sa likod na ating malapit noon. Marahil siya ay nahihiya. Sabagat siya po ay 12 years kayo nagasan. Ibig sabihin, masama ang itsura niya dahil 12 years na sa kinagasan ng dugo. At ang panahon na yon doon sa Israel, ang mga babae hindi masyado pinapansin. Kaya siguro pinagbabawalan siya na dumaan sa harap. Kaya patago lang siya sa likod dumaan. At anong sinabi niya? Mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoon. Ako igagaling. Amen? Amen? So praise the Lord! Nung hawakan niya, on the spot, minamahal, yung kanyang
umaagas na dugo, biglang tumigil at biglang gumaling. Instant, minamahal, biglang gumaling. Anong sabi ng Panginoon? Sinong humipo sa akin? Sinong humipo sa akin? Sabi ng mga alagad, mahal na Panginoon, ang dami-daming tao sumisiksik sa'yo at sasabihin mo sinong humipo sa'yo? Ibig sabihin ng Panginoon, ibang klaseng hipo yon. Hipo ng pananampalataya. Naramdaman ng ating mahal na Panginoon. May humipo na may pananampalataya. Sapagkat sabi niya, may lumabas na kapangyarihan sa akin. Hindi niya alam, may humipo. Pero sabi niya, naramdaman niya, may humipo kasi may lumabas na kapangyarihan. Maraming dumidikit sa kanya. Sabi ng mga alagad, maraming dumidikit sa iyo. Kaya hindi nila maintindihan. Nagsabi ng Panginoon, bakit? Sino raw humipo sa kanya? Iba yung hipo ng babae, hipo na may pananampalataya. Kahit kayo, tayo lahat, pag mayroon kang problema, pag mayroon kang pananampalataya, pag lumapit ka, may kalutasan, yan ang iyong problema. Amen? Kahit yung mga may sakit, mga minamahal natin, mga webcast viewers, may mga problema kayo, may mga may sakit kayo. Kahit anong klaseng sakit, kahit pa yung kinakatakutan na sakit ngayon, maraming takot at takot sa COVID, minamahal, hindi ka dapat matakot. Jesus is greater than COVID. Amen? Madali lang yan. Kaya yan pagalingin. Sa unang dalangin ng mahal na pastor, dito ang daming gumaling sa pangalan ng ating mahal na Jesus. Kailangan mo lang may krong kang pananampalataya. Tumayo mahal na Panginoon dahil tumatawag si Bartimeus. Sumisigaw. Maraming pumipigil, tumigil ka. Pero lalo sang sumigaw. Ganun sa atin. Habang naglalingkod ka, maraming hadlang gagawin ng kaaway sa'yo. Ngunit huwag kang tumigil. Ituloy mo. Amen? Huwag kang titigil. Ituloy mo ang iyong panampalataya. Kahit gano'n kalaking problema mo, ituloy mo. Kahit na pipigilan ka, ituloy mo. Buhay ang Diyos mo. Jesus is alive. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Tinawag sa nag-utos. Tawagin yung sinong sumisigaw na yan. Diba? Ganun naman ang Panginoon. Ang daming sumisigaw sa panahon ngayon, ang daming umiiyak sa mabibigat na mga problema. Punong-puno yung mga hospital all over the world. Kahit sa bansa natin, kinukulang na po yung mga higaan sa hospital. Ang dami sumisigaw. Pero, dapat malaman ninyo, dapat kang tumawag doon sa kaya magligtas sa'yo. Kahit anong sigaw natin, ngunit hindi mo tinatawagan yung totoong tagapagligtas, minamahal, walang mangyayari sa iyo. Katulad ni Bartimeus, sumigaw na may titiwala, may pagtitiwala, may pananampalataya na sigaw, pinakinggan ng ating malapin. Sabi natin, sino yan? Tumigil, tawagin! Palakpakan natin malapin. Pinatawag. Sabi ng mga tao, magsaya ka, bumangon ka, tinatawag ka niya. Verse 50, and he casting away his garment rose and came to Jesus. Kanya pong itinapon ng kanyang damit, casting away. Tinapon ng kanyang damit. May balabal siya, tinapon niya. Nung araw po kasi doon sa Israel, yung mga beggar, yung mga namamalimos, meron po silang binibigay ng government na special na kasuotan nung araw. Meron silang kasuotan para sa mga beggar lang talaga yan. Sa mga namamalimos, bibigyan ka ng special na damit para makilala ng mga tao at parang lisensya mo yan to beg. Yung damit mo na yon, it serves as a license to beg. Bibigyan ka ng otoridad. Gobyerno mo mabigay noong araw doon sa Israel. Yung mga pulubi na mamalimos, bibigyan ng kasuotan para makilala ng mga tao na siya'y pulubi o siya'y namamalimos. Kung wala kang ganyan damit, hindi ka bibigyan ng limos. Ito yon. Si Bartimeus, kilala siya. Meron siyang lisensya para mamalimos kasi binigyan siya ng gobyerno ng kasuotan
para doon sa pamamalimos. Dito anong nangyari dito? Nung narinig niya, dumadaan malapit ni Jesus, nung tinawag sa kanyang tinapon yung kanyang damit. Palakpakan natin malapit, hallelujah! Tinapon! Ibig sabihin si Bartimeus, sawa na sa pamamalimos. Sawang-sawa na. Mahirap kaya mamalimos. Hindi naman lahat ng mga lalapitan mo ay matutuwa sa iyo pag namamalimos ka, di ba? Amen ba? Kahit dito, yung nagbabiyahe kami nung araw diyan sa Manila, marami na mamalimos. May stoplight, may namamalimos. Iba, kinakatok yung mga bintana, mga sasakyan. Yung iba nagagalit, yun na mahal. Mayroon iba nagagalit. Laki-laki ng katawan mo, ba't di ka magtrabaho? Siguro, isa rin si Bartimeus sa ganyan. Siguro, biktima rin sa ganyan. Pero marami naman may gininto ang puso, minamahal. Talagang, gustong-gusto nila tumulong sa mga nangangailangan. Amen? Kaya, maaari ganun din si Bartimeus. Masakit na sa kanya, pero wala sa magawa eh. Masakit na sa kanya, sawa na sa panghihingi, inamahal. Dahil marahil nakakarinig siya ng mga hindi magandang salita. Kaya nung narinig niya, sabi niya, anak ni David, Jesus, anak ni David. Mayroon siyang kapahayagan. Pag sinabi anak ni David, walang iba, iyon yung Messiah, tagapagligtas. Alam niya, amen? Marahil narinig niya na ipapanganak at tagapagligtas. Yan ang maglulutas sa mga problema ng tao. Kahit anong kalagayan ng tao, kaya-kayahon yung Mesiyas na yan. Yan ang maglulutas ng problema mo. Kung may sakit ka, yan ang magpapagaling sa iyo. Kung naghihirap ka, yan ang kaya humahon sa iyo mula sa kahirapan. Narinig niya, kaya tinapon niya agad yung kanyang damit. That is a sign of faith. Pananampalataya yan. Tinapon niya. Iyan lang ang binigay sa kanya ng gobyerno para mabuhay siya. Itinapon niya. Ibig sabihin, buo ang kanyang pananampalataya na sa araw na yan, hindi na siya mamamalimos. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Gusto naman na Pinoon, mayroon tayong determination. Tuwang-tuwa ang mahanapin ni Jesus pag mayroon lumalapit sa Kanya na mayroong determination. Yung mga unbeliever nga, pag mayroong determination, nagtatagumpay sila. How much more kung kayo'y mananampalataya? Yeah, sa history, sa world history, yung lumusob sila noong World War II, nung lumusob yung mga sundalo ni, daw ko nagkakamali, o yung sa history, yung patungkol kay Alexander the Great, isang conqueror sa history. Kilala man ninyo si Alexander the Great. Maraming sinakop na mga bansa. Nung sila'y lumusob sa isang bansa, hindi ko nagkakamali, Germany, hindi ko lang nakalimutan. Nung sila'y, sumakay sila ng mga 5 barko malalaki. Marami sa mga general kasama mga sundalo. Nung pagdaong nila sa Germany, inutusan ni Alexander the Great, yung kanyang mga generals, silaban yung barko na sinakyan natin. Silaban nyo lahat. Sunugin nyo. Nagtaka yung mga general. Sabi, bakit natin sisilaban? Anong sasakyan natin? Pauwi. Sabi ni Alexander the Great, kailangan talunin natin ang kaaway natin. Dahil yung mga barko nila, yun ang gagamitin natin pauwi sa ating bansa. That is determination. Amen? How much more pag anak ka ng Diyos? Pag desidido ka talaga sa gusto mo, yan ay pagkakaloob sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya dito, itinapon, verse 50, and he casting away his garment, rose and came to Jesus. Itinapon, determinado talaga siya. Pag walang nangyari sa kanya, ibig sabihin, hindi na siya mabubuhay. Magugutom siya, mamamatay siya sa gutom. Kasi yung damit na yan, minsan lang ibibigay sa kanya yan ng gobyerno. At that time, yan ang lisensya niya para mamalimos. Ngunit itinapon niya, ibig sabihin, determinado siya, nanampalataya siya na sa araw na yan,
malulutas ang kanyang problema. Amen? Naniniwala ba kayo na sa araw na ito, kung may problema ka, kaya rin ng mahal na Panginoon Jesus lutasin ang problema mo? Maging sa mga ginigiliw natin, mga nanonood, naniniwala ka ba na sa araw na ito, pag panalangin natin mamaya, malulutas ang problema mo? Naniniwala ka ba? Pag determinado ka, mahal, yan ay mangyayari sa iyo. Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago noon hanggang ngayon. Pareho lang ang kanyang kapangyarihan. Lumapit siya sa Malapinon, verse 51, and Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? Ano ang gusto mo na gawin ko sa iyo? Ganyan ang Malapinon. Pag ang prayer mo, pag determinado ka, pag gustong-gusto mo talaga, malutas ang problema mo, anong sabi ng Panginoon? Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Anong sabi ng bulag? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. Para, mahal na Panginoon, para ako'y makakita, para matanggap ko ang aking kagalingan sa aking mata. Gusto ko makakita. Sawa na si Bartimeo sa pagiging bulag. Alam niya, pag nakakita na siya, hindi na siya mamamalimos. Kaya niya buhayin ang kanyang sarili. Amen? At ang sabi ng Malapinon, sinabi sa kanya, humayo ka, ang panampalataya mo, yan ang nagpagaling sa iyo. Go thy way, thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Ang panampalataya mo, yan ang nagpagaling sa iyo. Yung panampalataya mo, yan ang magbabago ng buhay mo. Yung pagtitiwala mo, yan ang magpapagaling sa mga karamdaman mo. Yung panampalataya mo, yun ang magliligtas sa iyo. Yan ang dahilan bakit nandito kayo. Ibig sabihin, nagtitiwala kayo na kayo'y ililigtas ng Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa mundo ngayon. Kaya ka, iligtas ng Diyos. Sumampalataya ka, huwag ka malinlangan, lumapit ka. Ang Diyos mo ay makapangyarihan at buhay na Diyos. Anong sabi? Nung pagsalita ang Malapinon, ang panampalataya mo ang siyang nagpagaling sa iyo. At sinabi, at karakadaka natanggap niya ang kanyang paningin at sumunod sa mahal na Panginoon Jesus sa daan. Sumunod. Hindi po sapat na nalutas ng problema mo. Kailangan sumunod ka, maglingkod ka sa ating mahal na Panginoon. Palapangan natin mahal na Panginoon. Hallelujah! So, marami pong problema ngayon sa bansa natin at sa buong mundo. Napakalami pong problema. Iba po ngayon, parang beggar din. Marami may kaya sa buhay, ngunit sa ospital sila, para rin silang beggar. Doc, gawin mo lahat. Nagsusumamo ko sa iyo para kay gumaling. Maraming ganyan sa mga ospital. Para silang mga beggar. Marami silang salapi, pero yung karamdaman nila ay hindi po kaya ng mga pinagkatiwalaan nilang mga tao, mga doktor. Hindi masama ang doktor, pero limitado lamang ang kanilang magagawa. Marami mga beggar din ngayon dahil hindi nila kaya yung kanilang mga problema. Nagsusumamo na sila, minamahal. Pero isa lang ang sasabihin ng mga Panginoon, sa Kanya ka magsumamo, isang tiyak na bagay, may kalutasan ang iyong problema. Hallelujah! Amen? Pero hindi lang po yung sakit yung nakakatakot. May mas matindi pa. May mas matindi pang problema ang mga tao. May mas matindi. Yung sabi ng Bansulatan, ang sino mang pangalan na hindi na sumpungan nakasulat sa aklatang buhay
ay itatapon sa karagat-dagatang apoy. So yun ang malaking problema ng tao. So what is happening in the world today, this point in time? Ano na po ba nangyayari ngayon? Tatanungin mo lahat ng tao, alam nila kahit bata maliit, pandemic. Pero may mas malala pa dyan. Pakibasa. Genesis chapter 6 verse 5 up to 13. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 6, ang talata po ay 5 hanggang talatang 13. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kanya nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal. Noong kapanahunan niya, si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. At nagkaanak si Noe ng 3 lalaki, si Sem, si Cham at si Japet. At sumama ang lupa sa harap ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. At tiningnan ng Diyos ang lupa, at narito, sumama, sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. Huling talata. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila, at narito, sila'y aking lilipuling kalakip ang lupa. Hallelujah. Let us sabi, praise the Lord. So dito nakita natin, na mahal, ano pong dahilan bakit po nagalit ang Diyos, and He planned to destroy the whole earth. Gusto niyang wasakin ang lahat ng tao. Nakita ng Diyos, sabi-sabihin na sa natin, ang kalikuan ng tao sa lupa ay malala. And God saw that the wickedness of man was great in the earth. Sobrang kasalanan. Bawat isipan ng tao, bawat isip, imahinasyon ng kanyang puso ay masama palagi, sabi ng binasa natin. So ito ang dahilan nila, mahal, bakit nagkaroon ng baha noong araw, ilang libong taon na nakalipas. Nagalit ang Diyos, nalungkot ang puso ng mahal na Panginoon. Sinabi niya, I will destroy man whom I have created from the face of the earth. Wawasakin ko lahat ng tao, pati mga hayop, sabi ng mahal na Panginoon. Pero sa verse 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Ngunit si Noah ay nakasumpong ng biyaya sa mata ng ating mahal na Panginoon. Amen? Nakasumpong ng biyaya. Ganon din po tayo. Matindi na po nangyayari sa mundo ngayon, minamahal. Ngunit ang anak ng Diyos, kaya nandito tayo nagpupuri. Bakit? Nakasumpong tayo ng biyaya sa mata ng ating mahal. We found grace in the eyes of the Lord. Kung hindi dahil sa biyaya, wala tayo dito, minamahal. Pero dahil sa biyaya, pinagpala ka, nandito ka. Pinagaling ka sa mga sakit mo. Sa pangaral nating mahal na pastor. Nalutas mga problema natin, although hindi man na totally nawawala mga pagsubok, ngunit isang tiyak na bagay, nandito ka na sa tunay na gawain ng Diyos. Kahit ano mangyari ngayon sa mundo, sigurado ka nakasama ka doon sa pagdagit ng mga banal.
100%. Walang alinlangan yan. Pag nandito ka sa gawain na malapinon, pagdagit ng mga banal, kasama ka. Hallelujah! Amen! Nagsisi ang Diyos sa sobrang kasamaan. Ano po yung sobrang kasamaan na sinasabi ng Malapinon sa verse 11? The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Ang lupa ay corrupt before God. Ang lupa daw ay masama, corrupt. Yan sinabi sa English. Ayun sa Tagalog yung corrupt. O masama. May nagtumawag sa akin nung isang araw. Nakausap ko para Manila, minamahal. Taga ibang ano po siya, ibang church. Tumawag siya. Nagkwento siya sa akin. Ano pong sabi niya? Sabi niya, alam mo, yung siya may sabi nirelay ko lang sa inyo. Sabi niya, alam mo, yung binibigay na tulong ng gobyerno, nirelease ni President Duterte, napakadaking pera daw. Ayaw ko saan galing yung information niya. Ilang bilyon daw, ilang bilyon. Sabi niya, ilang bilyon yung nirelease na pera. Napakadami raw. Kung 110 million yung mga Pilipino, o hindi naman lahat nagugutom, sabi niya, kayang-kaya sa inirelease na pera. Ilang billions, hundreds of billions of pesos. Pero ang sabi niya, kahit sa lugar namin sa Manila, sabi niya, maraming hindi nakatanggap ng ayuda. Pero sabi niya, saan yung ilang bilyon na nirelease? Siya may sabi niya, corrupt. Maraming corrupt, pati hanggang sa mababang pisyal. Hindi ako may sabi niya, sinabi lang. Yun yung sinasabi ng mga sulatan. Yun yung sinasabi ng sulatan. The earth was corrupt and was filled with violence. Pero hindi po lahat corrupt Maraming mababait na mga opisyal sa gobyerno. Amen? Palapakan natin mga Panginoon. Hallelujah! Kahit ang presidente natin, talaga makatao. Gusto niya talaga tulungan lahat. Ngunit siguro, sa dami ba naman yan, hindi mo ma-address lahat. Pero kung, sabi nga niya, kung wala raw corrupt, kung mayroon man kakapusin, kakaunti lang siguro. Pero hindi natin sila masisisi kung ginagawa nila yan. Kasi hindi nila kilala ang Diyos. Amen? Kung ikaw may Diyos, hinamahal, hindi mo matitiis na yung iba ay naghihirap, tapos ikaw ay nagkakamal ng sagana. Hindi mo kaya gawin yan. Hindi natin sila masisisi dahil hindi nila alam ang ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Pinasumanak ng Diyos, nakatanggap ka ng ayuda o wala, hindi ka nagreklamo. Bakit? May Diyos ka na alam mo na pag lumapit ka at nagsumamo ka, katulad ni Bartimeus, papakinggan ka ng iyong Diyos. Sapagkat siya Diyos na buhay at makapangyarihan. Amen? Hindi Diyos na dinadala-dala ng mga tao. Hindi Diyos niya, hindi nakakakita. Ang Diyos natin, nasa langit, totoo at buhay na Diyos. Amen? Hindi ka dapat mangamba. Kung mayroon mga kahirapan nangyari sa mundo, do not be afraid. Your God will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. So isa sa mga dahilan bakit dinilubyo ang mundo ay puno ng karahasan. Puno ng karahasan. Violence. Puno na bang karahasan na nangyayari ngayon sa mundo? Punong-puno ng karahasan. Maraming nagsasabi, gusto ng ibang mga tao, gusto bawasan ang populasyon ng mundo. Puno ng karahasan. Kahit minusente, wala silang pakialam. Gusto nilang, they want to destroy the lives of innocent people in the world. Yan sa Biblia, puno ng karahasan. Ibig sabihin yan, pag ganyan nangyayari, ibig sabihin yan, the day of judgment of God is coming very, very soon. Bababa na ang hatol ng Diyos
Sapagkat sobra ng karahasan kasama ng tao. Ngunit, pinagpala ang anak ng Diyos. Pinagpala ka. Bago dumating yan, ikaw ay ililigtas ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, pakibasa mo na. Dito sa Daniel chapter 9, verse 27. Ito bagong balita lang, hinamahal, na pinabalita sa mga social media. Bagong balita lang, nagkaroon na po ng peace treaty ang Israel at saka yung Arab country o Arab countries, particularly po yung UAE, United Arab Emirates. Ano po yan? Mga Arab countries po yan, mga Muslim countries. Nagkaroon po ng peace treaty. Yan nasa Bible po yan. Nasa Biblia. Pakibasa, Daniel chapter 9, verse 27. Ito po sa Aklat ni Daniel, Kapitulo 9, may talatang 27. At pagtitiban niya ang tipan sa marami sa isang sanlinggo, at sa kalahati ng sanlinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay, at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay poroon ng isang maninira, at hanggang sa wakas, at sa pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. Kung babasahin natin lahat yan, kung expound natin yan sa ibang mga talata sa Biblia, yung he, tinutukoy yung Antichrist. Kanya pong aayusin yung kasunduan ng marami with many nations ang tinutukoy. The Antichrist will confirm the covenant with many nations around Israel ang tinutukoy. Ang nakapaikot sa Israel ng mga bansa ay mga Muslim countries, mga Arab countries. Magkaroon sila ng covenant. Ano pong klaseng covenant yan? Anong klaseng kasunduan? Peace treaty. Kapayapaan. Yun po yung binabalita ngayon. Bago lang, isang araw lang, na nagpipirmahan na yata Israel. Peace treaty. Nasa Biblia po yan. Ang pasimuno po yan, yung Antichrist. Peace treaty. Sabi sa Biblia, when they shall see peace, then sudden destruction will come. Yan po yung tinutukoy dyan. Ituloy natin. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and oblation to cease. In the midst of the week, ang tinutukoy po dyan, kung napakinggan nyo mga una natin binasa nung mga nakaramang araw. 1 week, ibig sabihin ng 1 week ay ibig sabihin yung 1 week, 7 days. Pero hindi po 7 days yan. Ibig sabihin yan, weeks of years, 7 years. Yung tinutukoy po yan doon, the greatest tribulation. Yung kahirapan na 7 taon, pinakahuli sa mundo. Pag nagpirmahan yan, magsimula na po ang tribulation. At in the midst of the week, sa gitna ng tribulation, yan na po yan. Ibig sabihin, kung babasahin ibang talata, sa gitna, yun na po tutukoy na kasuklang-suklam. Yung Antichrist, papasok sa templo sa Israel. At siyang upo doon at magsasabi, siya ang Diyos. Yan po tutukoy yan. In the midst of the week, in the midst of 7 years, ibig sabihin. Yung 1 week, ibig sabihin, hindi po araw, kundi week of years. Hindi na po basahin natin lahat kasi mahaba po yan. Dinirekta lang po natin. In the midst of the week, sa gitna ng 7 taon, siya yuupo. Pag nagpirmahan niya ng peace treaty, Israel and the Muslim countries dyan sa Europa, yun po yung pakanan ng Antichrist. Peace treaty, kunwari kapayapaan. Kunwari lang yun. Daya yun ng Antichrist. Yun ang trabaho ng Antichrist. Mandaya. Amen? Pati mga Kristiyano, pag hindi ka magbantay, pati mga Kristiyano, dadayain. Sabi nga, even the very elect will be the same. Dadayain niya. Kaya yung mga sakit na nagkalat ngayon, mga virus, daya yan. Amen? Kaya matakot, daya yan. Although may sakit, kaya yan ng Diyos magalingin. Hallelujah! Amen? Tinatakot yung mga tao, dinadaya. Pero ang katotohanan,
Yan po ay simpleng sakit lang. Hindi yan dapat katakutan. Tinatakot ng yung mga tao. Pero dito, lahat ng may sakit na virus, kaya pagalingin ng ating mahal na Panginoon. Kahit kayo mga nanood sa yung mga webcast viewers, may sakit kayo na sinasabi lang COVID, tumawag kayo dito. By the prayer of the man of God, gagaling kayo sa pangalan ni Jesus. You will be healed in the name of Jesus. Ginatrabaho ng Antichrist to deceive the people in the world. In the midst of the week, kanyang sisirain yung peace treaty. Yun ang pang meaning dyan. In the midst, sa kalahating taon, kalahati ng 7 taon, 3.5 years, sisirain yung kanyang, kunwari, peace treaty. Kunwari, may karoon ng kapayapaan. Sisirain niya yun. Anong ibig sabihin yan? Pag nagkapirmahan na ng peace treaty sa Biblia, ibig sabihin yan, umpisa na ng tribulation. Umpisa na. Yun ang meaning. Ano ibig sabihin yan? Pag umpisa tribulation, bago lumala yan, the rapture will take place. Malinaw po yan sa banang sulatan. Pag nagpirmahan na yan, ang Israel, peace treaty, Israel, hindi na pwede na isa-isa. Maraming talata yung kasama. Hindi natin binasa lahat. Basta ang tinutukoy diyan, Israel, peace treaty, Israel and the Arab countries, the Muslim countries. Pag nagkapirmahan ng peace treaty yan, sino po ang nagsumikap yan para magkapirmahan sila? Si Trump at saka yung kanyang son-in-law, si Jared Kushner, hindi ako nagkamali. Sila po naglakad niya ng peace treaty. Aywan ko, kung nilalakad nila yan, alam nila na yun ay gawa ng Antichrist, so hindi. O maybe ginamit lang sila ng Antichrist para magkapirmahan. Kasi nakasulat sa banal na kasulatan. Pag pumila ng peace treaty, ibig sabihin yan, pag pirma na yan, simula agad ng pag-tiktak ng mga orasan, magsimula ang tribulation. At bago luman ang tribulation, ano mangyari? Ang mga banal na nagpupuri, naglilingkod, hindi tumitigil, tuloy, may problema, walang problema, tuloy sa paglilingkod, dadagitin doon sa alapa. Yan po ibig sabihin. So minamahal, napakalapit na po ng panahon. Pinagpala pa rin tayo. Pinagpala tayo sa gawain ng mahal na Pinoon, sa kanyang nilagay na tao ng Diyos. Dito sa gawain nito, pinagpala tayo. Dahil itinuro sa atin paano maglingkod ng totoo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kahit na tayo nahirapan, pinapasan natin. Yan po sa Biblia. Sabi naman Pinoon, last verse, Luke chapter 9, verse 23. Dito po sa aklat ng Lucas, Kabanata 9, talata 23. At sinabi niya sa lahat, kung ang sirmang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sino man nais sumunod sa akin, pasanin ang kanyang krus araw-araw. Tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Sabi naman ng Pinoon, kung sino man nais sumunod sa akin, itanggi niya ang kanyang sarili. Tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross araw-araw at sumunod sa akin. Ang cross po na nitukoy dyan, kung basahin mo lahat yan, yung cross na pinapasan mo, yung mga bagay na ayaw mong gawin, ngunit ginagawa mo dahil yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Yun pong tutukoy na cross dyan. Malalim na ibig sabihin ng cross. Yung mga bagay na ayaw mong gawin, ngunit ginagawa mo dahil yun ang gusto ng Diyos. Yun po yung cross. Mga bagay na ayaw mong gawin, ngunit ginagawa mo dahil yung gusto ng Diyos. Mga bagay naman na gusto mong gawin, ngunit ayaw ng Diyos, hindi mo ginagawa. Yan po ibig sabihin ng pagtanggi sa sarili. Kahit ayaw mo, ginagawa mo dahil yun ang gusto ng Diyos. Yun ang cross. Amen? Kahit ayaw mo, kahit wala kang gana, kahit ayaw mo maglingkod, ngunit yun ang gusto ng Diyos, pinipilit mo dahil yun ang magdadala sa iyo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen?
Kahit gusto mo, ngunit pinipigil mo sarili mo dahil ayaw ng Diyos. Yan po ibig sabihin ng pagtanggi sa sarili. Pagpasa ng cross. Kahit gusto mo, dahil sinabi na Panginoon, ay hindi yan ang kalooban ko, hindi mo ginagawa. Amen? Kahit ayaw mo, dahil gusto naman ng Panginoon, magpuri ka. Dahil ang gusto ng Diyos, magsumamo ka. Dahil ang gusto ng Panginoon, sumamba ka. Dahil ang gusto ng mahal na Panginoon, magsumamo ka. Maglingkod ka. Kahit ayaw mo, gagawin mo. Bakit? Iyon ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Yan po ibig sabihin ng cross. Kaya pinagpala kayo, minamahal. Dahil kahit mahirap ang sitwasyon ng buong mundo ngayon, ngunit ang anak ng Diyos sa pangunang ng ating mga pastor, pangunguna, hindi po tumitigil ng dito o sa bahay, hindi tumitigil sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi kayo napapagod. Kahit ano mga problema, nakikisa kayo sa gawain ng mahal na Panginoon, yan ang patunay na hindi kayo ang tumanggi, hindi kayo sumunod sa gusto ng tao, sumunod kayo sa gusto ng Diyos. Ibig sabihin yan, kayo ang tunay na pinagpala, kayo ang tunay na ililigtas ng ating mahal na Panginoon. Ganyan naman na Panginoon. Sina Noah, yung dumating yung katapusan ng mundo para wasakin ng Diyos. Isa lang instruction kay Noah, gumawa ka ng barko. Ilagay mo dun sa bundok, sa tugatog ng bundok. Barko ilalagay sa tugatog ng bundok. Paano yan lulutang sa tubig na sa bundok? Ngunit hindi maintindihan ni Noah, ngunit siya sumunod lang. Sumunod lang kahit hindi na maintindihan. Amen? Yung pala, didilubyo, kayong tubig aakyat sa bundok. Ganun lang Diyos ka-wise. Alam niya ano mangyayari. Ang importante, sumunod lang tayo. Maniwala lang tayo sa kanyang sasabihin, sa kanyang salita. Kahit di natin maintindihan, gawin lang natin kahit masakit para sa atin. Sundin lang natin dahil alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Hallelujah! May mga kapatiran tayo dumating dito nung karamang araw. May malalaki sila mga problema na mahal. Napakabigat ang problema nila. Halos hindi na po malutas kung karunungan ng tao pag-usapan, hindi malutas. Ngunit, ang sabi ko, naniwala ba kayo na ang mahal na Panginoon natin makapangyarihan? Sa dalangin natin mga pastor, katapos namin manalangin na mahal, biglang may dumating agad na solusyon. Ganyan ang Diyos. Hallelujah! Amen? May kalutasan sa Panginoon. Hindi ka dapat mapagsawa, hindi ka dapat mapagod. Although nakakapagod na maglingkod, ngunit mayroong Diyos na magbibigay ng lakas sa iyo. Gawin mo lang ano yung gusto niya. Gawin mo lang, no matter what. Kahit na masakit para sa iyo, kahit na mahirap para sa iyo, gawin mo lang. At ang mahal na Panginoon, ang bahala sa iyo. Hindi kanya pabayaan. Sabi ng Panginoon, I will never leave you, nor forsake you. Hindi ko kayo iwanan. Hindi kayo pababayaan. Yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya maglingkod ka ng totoo hanggang sa dulo, hanggang sa uli. Walang atrasan. Hallelujah! Sapagkat, sabi ng Panginoon, ang mapatuloy sa wakas, hanggang sa wakas, sila ang maliligtas. Sila na nagpapatuloy, sila ang ililigtas ng ating mahal na Panginoon. Sino yun? Kayo yun. Tayo yun. Ito yun sa tunay na iglesia ng Diyos. Kahit maraming pag-uusig, tuloy. Kahit maraming problema, tuloy. Yan ang ililigtas ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo umawit, hinamahan, awitin natin isang awit bago tayo dumako sa ating mga pananalangin. Hallelujah, hallelujah. Praise Lord, hallelujah. Purihin natin malapit as we sing the song, My Heart. Minsan na pa po tayo lumapit sa malapit noon, sa mga webcast viewers na mga bigat na problema. Maging sa mga kapatiran natin, may bigat na problema. Huwag niyong kalimutan. Basta determinado ka sumampalataya, ipagkakaloob sa iyo ng ating Panginoon. Kahilingan mo, my heart. My heart will be faithful, Lord. My heart
to walk in the way you will lead me. My heart. Hallelujah, Jesus. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord. To walk in the way you will lead me. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord. To walk in the way you will lead will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord. To walk in the way you will lead me. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will Buhay ang Diyos. Jesus Christ is God. To
Jesus Christ, Almighty God! Lumapit ka. Huwag kang malinlangan. Mayroong Diyos na buhay na nagmamahal sa iyo. Hallelujah! Jesus is alive. Jesus is alive. Lumapit ka. Hallelujah. Jesus is alive. Basta nagsusumikap ka. Basta nagpupumilit ka, hindi ka bibiguin ng Diyos na buhay. Sigurado yan! Basta nagsusumikap ka, hindi ka bibiguin ng amalapay. Yan ang sinabi niya sa kanyang salita. Jesus is God. Jesus Almighty God. Manalangin tayo sa ating mga There is Jesus is coming very, very soon. Inagpala tayo, inagpala kayo. Sabi natin, mga pastor, ang dami naming dinaanan, mahabang taon na yung pagsubok. Pero sabi ng pastor, pinagpala kayo. Kayo maikli na lang ang inyong mga dinaanan na kahirapan. Anytime, babalik na ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Inagpala kayo. Kayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kayo na natatakot sa Diyos. Pinagpala ka. Ikaw na rin sa sumama mo araw at gabi. Pinagpala ka. Hindi masasayang ang masakripisyo ninyo.
Hindi nasasayang ang mga pagtitiis ninyo. Yan ay papalitan ng kaligayahan sa piling natin. Wala nasasayang. Nadaanan natin ang kahirapan, wala nasasayang dyan. Lahat yan ay nakarecord, lahat yan ay may gantimpala. Galing sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Nagabait ng mahal na Panginoon. Dahil pinili niya para magmana ng buhay na wala ka. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Kung wala mga baguhan, diretso natin sa panalangin. Mayroon ba mga baguhan? First time attended? Wala. Meron tayong mga baguhan nandito pero nabautos man na sila nandito sa harap natin. May mga sakit po yan, halos di makalakad. Ngayon po, magagaling na po sila. Andyan po, yung baguhan po natin. Kung makikita sa camera niya, baguhan natin. Hindi po yan sila makalakad. Binubuhat po yan pagdating dito mga 2 weeks ago o 3 weeks ago. Ngayon po, magaling na magaling. Jesus, the healer! May sakit ka. Hallelujah. Huwag kang matatakot. Buhay ang Diyos! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Andyan o, inamahal. Halos umiyak yan sila pagdating dito. Hindi sila nakakalakad, nakahiga lang, nakaupo, binubuhat. Ngayon po, magaling na magaling. Hallelujah. Isa lang ibig sabihin yan, ito ay totoong iglesia ng Diyos. Ibig sabihin, ang propeta rito, mga pastor, totoong totoo, tunay na tunay. Hallelujah! Purihin natin, mga Panginoon. Hallelujah. Kaya manalangin tayo. Lahat ng mayroong mga sakit, ilagay mga kamay sa ulo ninyo, maging sa mga webcast viewers. Ilagay niyo, huwag kayong malilangan. Hindi man agad-agad, pero gagaling kayo. Magpatuloy lang po kayo. Ilagay mga kamay sa may mga sakit sa ulo at sa may mga problema po itaas ang dalawang kamay sa unang dalangin ng ginagalang Malapastor and their beloved children. Malulutas ang problema ninyo. Gagaling kayo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Upo dakilang masalamit sa matamis na pangalan ng aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Pagaling niyo po lahat na may sakit, aming kapatiran, 10 ng mga webcast viewers. Ang mga problema, ikaw maglutas. Wala imposible sa iyo, mahal na Panginoon. Heal them, O Lord, and solve their problems. Oh Lord God, we pray in the name of Jesus. In the name of Jesus. Solve their problems in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Aming sinasaway lahat ng demonyo ng karamdaman, demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, demonyo ng COVID, lumayas ka, and then, sa pangalan ni Jesus, sickness is out, be healed in Jesus' name. COVID, be healed in Jesus' name. Mga nagkapakalat ng COVID, be frozen in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Problem be solved in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Naniwala ba kayo magaling na kayo na mahal? Sumigat tayo malakas. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Salamat, pinagpala kayo. Tayo, mga webcast viewers, pinagpala kayo ng ating mga Panginoon. Patuloy lang po tayo magpuri at patuloy tayo manalangin. Pati mga bansa na ating panalangin natin sa pamumuno nating mahal na Pangulo, President Duterte at lahat ng mga opisyal sa ating bansa, mga mayor, mga mababait, mga mayor, handa tumulong para lang sa kabutihan ng kanilang bayan. Panalangin natin sila na sila gamitin ng Diyos para maraming tao ang makinabang.
Pwede natin malapit noon. Praise the Lord. At bago tayo dumako sa ating mga announcement, mayroon po tayong special offering. Yung ano po natin, yung likod po natin, hindi pa po natatapos yan. Kaya mayroon po tayong special offering na mahal. Hallelujah. Ang mahal na Pinoy po, magbibigay siya ng pagpapala. Siya pong gaganti. 100% yung na mahal. Basta tao sa puso yung tulong mo para sa gawain. Yung mahal. Sigurado yan. 100%. Ibabalik sa iyo ng maraming beses. Amen? Subok po yan. Yung mahal. Kaya yung mga may extra po, yung mahal, tumulong po tayo para matapos na po yung likod natin. Under construction na po yan. Kapagkat marami pong gusto mag-fasting dito na mahal, wala po silang mapwestuhan. Kaya sana matapos na po natin yan. Yan ang po yung mga offering cloth natin. Hallelujah, praise the Lord. Mayroon pong mga extra, tumulong po tayo para sa gawain malapit noon. At 100% sinasabi ko sa inyo, by the prayer naman of God, lahat na magkakaloob, na may panampalataya, lahat po kayo, ibabalik sa inyo na maraming beses. Hallelujah, amen? Kung wala naman kayo financial, pwede kayo tumulong lang in kind, o semento, o kaya naman buhangin, kahoy, pako, yero, iba pa. Pwede kayo magdala dito na mahal para matapos na po yung pag-construct natin sa likod. At meron pa po tayong sasakyan dyan na kasi may mga kapatiran po tayong tumatawag, nasa libre po sila na lugar ng Bulacan. Iba nasa sulok na wala po silang masakyan. Nakakaawa po minamahal, tumatawag po umiyak ibang kapatiran natin, sabi nila, mga beloved workers, kung pwede nyo kami sunduin. Nagdurugo po ang puso namin dahil ang sasakyan natin gumagana ay isa lang, minamahal. Yung isang sasakyan natin sa church ay sira po. Kaya gusto man namin sunduin, sabi namin, pasensya na po kayo. Mag-pray lang po tayo na magkaroon po tayo ng sasakyan pa na isa. Kasi yung isa po hindi gumagana. Na mahal. Isa lang po yung gamit natin. Hindi po kaya ng oras. Hindi po makayanan sunduin yung mga malalayong lugar na kapatiran na gustong dumalo na mahal. Na nagmakaawa po sila dahil wala po silang masakyan sa lugar nila. Then, lockdown pa sa lugar nila. Hindi sila nakakasakay. Sabi, gusto man namin sundo. Iba nasusundo, yung iba hindi. Kaya yung sasakyan po natin nag-iisa. Kaya may kapatiran tayo dyan na meron kayong sasakyan na lumang-luma, hindi yung ginagamit. Pwede nyo yung paggamit dito. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Huwag yung bago. Kahit yung luma lang. Yung lumang-luma na hindi yung ginagamit. Pwede nyo ipahiram muna dito sa gawain. Para yung mga kapatiran na nasa malalayong lugar, nasa sulok sila, lockdown, masundo po natin. Kasi bawal po yung mga open na sasakyan. Yun po. Kaya nagmakaawa po sila na kumari daw, sunduin sila. Hindi po natin nasusundo yung iba. Kasi isa lang po yung sasakyan na gagamit natin. Kaya kung mayroon kayong sasakyan dyan na kahit luma na, basta umaandar pa. Kung hinihipo kayo, pwede nyo ipagamit. Pagamit mo na. Amen? Amen ba? Yun na mahal? Pwede natin malapin. Kung mayroon lang. Kung wala naman, walang problema. Pwede naman malapin nun. At sa ating special offering, beloved Brother Orlando Magaling, kindly pagpuri po natin. Hallelujah. Praise. Amen. Praise God. God bless po sa ating beloved ordained preacher, beloved Fred De Asis. Mga minamahal, tayo magkaisang manalangin para sa ating pagkakalob ng special offering. Mapagpala po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan namin pinamamalang Panginoon Jesus, sa unat dalan po namin beloved Honorable Pastor, Wilde Sadomeda, yung sarang pamapanaan, kami magpupuring papasalamat sa lahat-lahat ng iyong uri ng pagpapala at biyaya sa bawat isa sa amin. Kaya narito ang yung mga anak bilang ganti, biglang pagsunod sa iyong banal kalooban, tanggapin mo po, langisan mo po ang bawat pagkakaloob naming special offering. At mahal na Panginoon, sa bawat masayang nagkaloob, ibalik niyo po ng siksik, liglig at umaapaw. At mahal na Panginoon, sa hindi po makapagkaloob, dahil sa kawalan, bigyan niyo po sila ng pagkakakitaan, hanap buhay, upang sa susunod ng pagkakataon, ay makabahagi rin po sila sa pagbibigay na ito. Patuloy niyo po kaming pagpalain. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. I know it's not for me to say.
God bless you so much. Magpalain kayo ng lubusan. At inulit ko po, minamahal, kasi yung mayroon po tayong kapatiran din na tumawag. Gusto nilang pumunta dito. Gusto nilang mag-fasting. Ilang pamilya yon na mahal. Pero napakasulok po ng lugar nila na mahal. Kaya malaking bagay po kung mayroon tayong dagdag na sasakyan. Kaya sa mga may extra na hindi naman ginagamit ninyo, kahit luma lang, o na yung bago. Luma lang, hindi natin kailangan ng bago na mahal. Luma lang. Yung mapakinabangan pa sa gawain, malaking bagay po yan. Mahalapin po magpapala sa inyo. Siya pong gaganti sa inyo. Amen? Kung mayroon lang po, minamahal. Yan lang po ang pakiusap natin. Kung sino lang po yung kaya mag-provide. Kung kaya lang po, pero hindi, walang problema. Pwede natin malapin. God bless you so much. Other Jesus loves you more. Tuloy-tuloy pang webcast natin. Mahal, webcast natin tuloy-tuloy every Wednesday, 7 a.m. and Friday, 7. At pag Sunday, maaga po tayo, 6 o'clock. Pwede natin mahal po Jesus. At tuloy-tuloy po yan, ating webcast sa mga nanood sa kanilang mga bahay. Tuloy-tuloy po ang gawain sa unang dalangin na ating mahal na pastor. Pwede naman malapin noon. At bago po tayo sa iba pang announcement, tayo dumako muna sa ating closing prayer. Beloved Brother Willie Abe, sa ating pansamantalang paghiwalay. Purihin natin mahal na Pinoon. Hallelujah. God bless you, beloved ordained preacher Freddy Assis. Tayo po'y manalangin, mga minmahal, sa ating pagtatapos. Pagpala namin mga Diyos sa mapangyarihan sa lahat mga Panginoon, kami po'y dumulog ng trono ng biyaya, mat panusupot panalangin ng aming minamahal, ginagalang mga Pastor Wilde Estrada, Almeida, Malpainong, patuloy kami nagpupuri, nagluluwalhati, nagpapasalamat sa iyong marilag na pangalan, Malpainoon. Maraming salamat sa natapos yung malagawain na tunay, pinagpala mo, Malpainoon. Hallelujah, maraming salamat, Malpainoon, sa bawat yugto na malagawain, sa mga papuring awit, pulsong, sulimsong, sa mga buhay na patutunag tapat sa gawain, Malpainoon. Hallelujah, ang ebanghelyo na kaligtasan namin napakinggan, nagsilbing kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo, Malpainoon, at ang banal na Santong Espiritu na ibinuhos mo sa aming kalagitnaan, Malpainoon. Hallelujah, damang-dama namin ang matamis sa presensya, Malpainoon. Hallelujah, glory to God, sa glory, purihin ka, Malpainoon. Hallelujah, sa aming pag-iway-walay, kung paano mo kami pinarating dito, nataglang ang kalakasan, pag-iingat, nagmumula sa iyo, Malpainoon. Hallelujah, ganun din sa aming pag-uwi, ingatan mo ang bawat isa sa amin, Malpainoon, makarating ligtas sa kanya-kanyang tahanan, Malpainoon. Pagpalain mo kaming lahat, Malpainoon, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Naka-off the air na ba tayo?